Mamaya makakausap din natin si Congressman Joel Chua, pero ngayon po ayan nasa atin ng linya si Senator Erwin Tulfo para tayo kwentuhan. Report muna. Mabilis na report lang Mabilis. to. Yan. Pangpamahalaan, hiniling sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Magbibigay po ng detalye si Carlo Mateo. Carlo. Naghain na ng komento ang pamahalaan kaugnay ng petisyon ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa at ating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kahilingan na maglabas ng ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO sa arrest warrant ng International Criminal Court o mapigilan ang pag-aresto kay de la Rosa. Batay sa 71 pahinang komento ng Office of the Solicitor General na kumakatawan sa mga opisyal ng pamahalaan, hiniling na tuluyang ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion na kapamahigpit sa 11 ng Mayo na inihain ng petitioner. Nauna rito ay hindi naglabas ng TRO ang kataas-taasang hukuman patapos ang isinagawang special en banc session ng mga maestrado ng Supreme Court para sa kampo ni Senador de la Rosa na pipigil sana sa pag-aresto ng ICC sa kanya. Subalit nagkukomento ang mga respondent. Kabilang na nga rito ang Executive Secretary, PNP Chief at iba pa. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DCWB Balitang Totoo. Ito, huwag na natin patagalin pa. Nasa linya na po natin si Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Good morning Good po. morning po, Nympha and Isa. Good morning. Good morning, sir. Sir, una muna, assessment lang po doon sa nangyari noong Miyerkules na nagkaputukan sa Senado. Kayo po ay nakaalis na noon sa Senado. So, nangyari na ang nangyari. So, kayo po bilang miyembro ng Senado, ano po ang inyong posisyon dito at ano ang dapat na sumunod na mangyari? Dapat talaga kailangan imbestigahan, Nympha, Isa, kasi it's an institution. I mean, ang tagal na ng Senado at pagkatapos ganun-ganun na lamang, whatever it is, kung may lumusob, may nagpaputok sa loob, or it was staged, dapat hindi. I mean, baka magkaroon ng mga president yan next time, di ba? So kailangan talaga investigation para malinaw, para kasi the majority is saying na no, it wasn't staged, we were under attack. Ang sabi naman po ng ilang quarters na looks like it was staged. So sabi po ng NBI, no, hindi kami lumusob. So kailangan siguro ipaliwanag, and the people are waiting. Ano ba talaga? Was it staged? Where was the Senate under attack? Kasi kung under attack, parang walang karespetuhan yan. Maging kung ito ay stage man, ay ganun din. Parang huwag naman natin gawing parang playing ground ang Senado. We have to respect it. Pero, Whatever, either we're in the majority or minority. Kailangan. But ang pinaka-safe siguro, Isa, and tayo nila natin result investigation kasi may ongoing investigation man pareho. Ang DILG, pati ang Senate. Pero Senator, yes, go ahead. Senator Tulfo, sa pagbalik po ninyo doon sa sitwasyon at bilang dating media naman po kayo, Yun. yung po bang Senado at yung sitwasyon na yun na nangyari nung Miyerkules na yun, was it really under attack? Ina-attack ba ang Senado nun? Dapat hindi. Pero hindi ko makita yung logic. Alam mo, kung pinayagan lang sana ng USA ang media to do their job, kasi the Senate media is the press corps of the Senate, di ba? Tapos, dapat huwag mong pipigilan kasi yun yung kagaya niyan pa, walang CCTV. At least yung the video of the media will speak for itself na we're under attack. Kung ako siguro yung USA, hahayaan ko Sige, media, mag-cover kayo. Kasi may nakapagsabi sa akin na shortly before the attack, before the gunfire, pinaalis daw mga media doon sa area. Alis kayo kasi may huhulihin. Kung may huhulihin, all the more dapat may media, di ba, para safe kayo. Ngayon tuloy, nag-aagam-agam yung mga tao. Ngayon tuloy, sinasabi ngayon, kayo lang yan, parang shoot me, di ba? So, nagkakaroon ngayon ng malaking question. Pero kung akong tatanungin, sana hinayaan lang nila media. Kahit mga cameraman na lang muna siguro para makita ng video, para makunan talaga na, ngayon, tama, kakaproblema tuloy yung USA. Opo, sir, kasi siguro sinasabi ni Senator Erwin, sir, kasi dalawa pong punto yun. Yung isa, yung aktual na pinuntahan, sinugod ni General Aplaska in full battle gear, kasamang mga polis, mga sundalo, mga taga-USA. Pinuntahan po yung boundary o yung pader na namamagitan sa Senado at sa GSIS. Doon po wala nang kasamang media.
Pero bago makarating doon, nandoon po kami nung sila ay nagsuot ng vest sa harapan namin at nagkasa ng baril, parang testing nung baril. Hindi kami pinaalis doon. Hindi kami pinaalis na ano nga po sir, nagtatanong kami na ba't hindi mo kami pinaalis kung in-anticipate mo pala magkakaputukan. Pero doon po sa mismong pag-confront niya sa di umano ay mga taga-NBI, at that time, mga NBI, yun po ba yung sinasabi niyo, Senator Erwin, na sana isinama ang media? Walang Wala na yung media, di ba? Oo. I mean, nag-cover din ako, di ba? Siguro, lahat tayo, one way or the other, kayo, sa tagal nyo na siguro dumaan din kayo pagiging police reporter, di ba? Opo. Alam nyo naman yung rules of engagement, yung mga ganun, di ba? Dapat mas mabuti. Tapos, alam naman natin na paunahan na exclusive makakuha ng scoop. Sana hinayaan na lang muna nila siguro. Ngayon, problema tuloy nila ngayon na paano kumbinsin ng taong bayan. Tingin tuloy ng taong bayan or marami, karami sa kababayan natin, ito sa stage, shooting incident. Lalo na Hindi sabay-sabay talaga pa po nagaling sa yung mga kapal. kasamahan niyo sa Tapos, majority block Ang nagsiselfie. sabi ko nga kahapon, parang how come sana nung ang daming basyo doon sa Senate side, 'di ba? Pag nagpaputok tayo, siguro I don't know kung isa sa inyo nagpaputok din ng baril. I mean, you go to the range. May, 'di ba, yung bala pag nag-discharge, 'di ba, lumalabas yung basyo, 'di ba? Opo. Yung casing. Ang dami doon, 27 rounds. Di ko matanto bakit umabot ng 27 rounds kung yun ay warning shot. Sana, ang ginawa agad din ng Soko, pinasok yung kabila para makita rin kung nagpaputok yung kabila kasi sinasabi la, di ba doon papasok. Wala naman, puro ang video, nakita ko yung mga evidence dito sa loob ng Senate, doon sa GSIS, wala tayo nakita. Sana, pinuntahan din ng Soko para makita rin natin kung nagpaputok din yung kabila. Opo, ganito po Senator Tulfo, kasi kahapon may interview kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla at kanya binabanggit na nirefuse daw po ng Senate natanggapin yung Aplaska suspension order pati po yung subpoena for CCTV footage. Paano po yan? Kayo po, nasabi niyo po kanina na dapat imbestigahan po itong nangyari na ito, pero kung ang Senado po nire-refuse pala natanggapin yung subpoena tsaka yung suspension order, paano po ito? I'll have to raise that question siguro. Pag-usapan siguro namin ng minority siguro sa umaga. Kung hindi man, I will have to raise that question. Nakakahiya naman. May mga subpoena, meron tayong na investigation ongoing, tapos ayaw natin mag-cooperate. It's really a bad example na as an institution, hindi tayo sasang-ayon sa investigasyon ng ombudsman. Nakakahiya naman, di ba, Nympha, Isa, you guys have been covering the Senate. So dapat Siguro sir, kailangan natin sumunod siguro yung kung CCTV i-turn over. Pero sinasabi, nasa police na raw. Then all the more, Yun po then ang just sabi. have to explain na Mr. Ombudsman, nasa PNP po, baka pwede nyo doon hingiin yung CCTV. Tapos, yung submit, na hayaan yung investigation to continue or to roll. Kasi kung piprevent mo, nakakahiya, di ba? Parang you're hiding something if you're going to stop the ombudsman. Opo, yun nga sir yung inilabas pong statement ni General Aplaska pa nga although suspended na siya nung Friday, mayroong statement kahapon, dinideny niya na walang CCTV, yung kumakalat na report na may CCTV. Pero sir, hanggang ngayon walang tugon sa office ni Senate President Cayetano, dun nga po sa sabi ng ombudsman na tinanggihan yung subpoena for Suspension order and yeah, subpoena. suspension order CCTV. kay Aplaska at saka po yung sa CCTV. So sir, dapat full cooperation dapat ang Senado sa lahat ng agencies na mag-iimbestiga. I will raise that issue sa Monday. Pag open ang session namin, I will definitely stand up. I will manifest na we have to follow rules, di ba? We are not above the law, di ba? So we have to kagaya niya mga investigation para malaman natin ang punot dulo. Ano ba talaga? Ano ang totoo? Was it staged? Was the Senate really under attack? Para magkaalaman, di ba? Kasi ngayon, kawawa din. Kawawa yung OSAA na pagbibintangan, si Aplaska, na it was staged. Diba? So, kung ako pa sa kanya, dapat ang OSAA, Senate na rin, dapat na, sige, sumunod na lang tayo, hayaan natin dyan. Kasi wala naman tayong tinatago, talagang inatake tayo, di ba? So, siguro yan pinakamanda. I will raise that. I will And then, manifest. sir, I will yung- stand up on Monday. Oh, sir, hindi ba sa Senado kasi ang katwiran, ang pakiramdam ng
part ng Senado, well, at least po ni General Aplasca, ni Senate President Cayetano, under attack ang Senado. Tinatangka daw pasukin ng NBI. Pero sa parte naman ho ng NBI, may nakikita ho ba kayo na pagkakamali rin nila Na o lapses pagkukulang? din. Siguro, sa masasabi ko lamang dyan, nirequest sila ng GSIS, magkatabing gusali lang yun. Sana, ang sa akin lang, sana tumimbre din naman, di ba? Mm-mm. So sabi, nandito kami baka magkakuan tayo, mag-misencounter. Yan ang nagiging problema minsan pag dalawang forces na pareho kayong magkasama, nagkakaroon ng misencounter. Yan yung kaya nauso yung salitang misencounter kasi parehong friendly forces nagpapalitan ng putukan. So, diyan sana may timbre din, may, di ba, bawat mga police operations, Opo. may mga ay kailangan mo muna mag-coordinate na, nandito kami baka magpaputok kayo, nandun kami Mm-mm. Sana Para may walang ganun din misencounter. para naiwasan yun. Di ba? Opo. Senator Tulfo, nagkausap na rin ho ba kayo ng mga miyembro ngayon ng minorya patungkol po dito sa nangyari nga pong putukan sa Senado? Meron ho ba din kayong gagawing mga movement? Lalo't napapabalita na magkakaroon na naman ng kudeta sa Senado bukas, Senator. Nako. Nag-usap lang kami sa GC namin nung pinagbibintangan kami the day after. So lahat ng miyembro nung 9 na mga senador say like, ba't ganun? Bakit tayo pinagbibintangan? Hindi naman yata tama yun. So O nangawala daw ho everybody, kasi kayo, sabi mukhang natimbrehan daw kayo na magkakagulo, umalis na kayo, kaya No. ginawa ng mga Angulo. taga-majority. you guys have been covering the Senate, Mm. di ba? Actually, this is what I've been explaining to everybody. Mhm. Di ba? Nandoon din kayo. Senate President Cayetano said, there's a caucus. There will be a caucus. Okay? Opo. May caucus daw kami in the afternoon. Lahat, all members, di ba? Mhm. So, dyan sa executive lounge. Then, bandang 4 o'clock, binawi na yon. Sabi, hindi, majority na lang. Di ba kayo nag-cover ng Senate? Pag sinabing caucus, closed door yon. Aha. Caucus of the majority lang. Ngayon, anong gagawin ng minority? Makikichismis. Ika nga, Mhm. magmarites. Kaya nag-alisan na po You have kayo. to stay, to hang around. Hindi naman yata ganun. Kaya, ano pang gagawin namin? Pero kung sinabi nila na all members, hindi naman kami aalis, di ba? So, it's unfair naman ang pagbibintangan. May kinalaman, umalis kami dahil kami may pakanan yan, alam namin. No, we don't have an idea. Hindi kami sinama sa caucus. Yun lang yun. Opo, and then, And to be sir, clear lang po, Senator Tulfo, kayo personally, wala kayong nakuhang timbre na may mangyayari sa Senado that day? Wala, may dinner nga ako eh. So I went to dinner just sa may Soler Mm-mm. with my family. At yung chief of staff ko si Jericho Javier was the one who texted me, boss, nagkakagulo siya namin by barila, no? Yun, yung first word ni Jericho. Sabi ko, what happened? Nilusob daw yung Senate. So ayun, so ginawa ka ng dinner, minomonitor ko na lang sa news ng news media online kung ano talaga nangyayari. Diba? Opo. And then, sir, dahil ito na nga po yung nangyari, who should take responsibility? Dapat ho ba akuin ng Senate President ang responsibilidad? Na unfair naman yun at this point na akuin yan. Wala pa hindi pa tapos yung investigasyon, di ba? Ano ba talaga? Kaya nga, sabi ko kanina, importante sana Nympha and Isa na mag-cooperate ang Senate leadership sa investigation para malaman natin under attack ba, nilusob ba talaga ng NBI o hindi. Ngayon, kung hindi, kung it was just a Aplasca, stage shootout, then siguro yung leader, the Senate President. Pero ngayon, it's too early to call na aminin niya, akuin niya. Ba't niya akuin? Kung talagang meron talagang shootout, di ba? Meron talagang mga NBI na gustong pumasok sa Senate. Unfair naman yun na ituturo natin kaagad siya. Though I'm in the minority, pero I think we'll just have to wait siguro. Kaya importante, ito rin naman, siguro mas importante kung si SP Cayetano,
pumayag na rin na magkaroon ng investigasyon, na maisumite yung mga ganito, yung request ng ombudsman para ika nga ay may black and white, Opo. malinis ang konsensya natin lahat dyan sa Senado. Opo, Senator Tulfo, susugan ko po yan kasi ngayon po sa social media may mga panawagan na resign Cayetano or magbitiw nga po sa pagiging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil nga po na nasira yung imahe mismo ng institusyon Under ng his Senado watch. under his watch. So kayo po, ano pong masasabi nyo rito, sir? Ngayon ko pala makakasama si Senator Alan Peter Cayetano. In fairness, hindi ko pa nakasama yan sa Congress o sa Senate. So, tapos 2 araw pa lang yata siya, naging Senate President, 3 araw pa lang. So, wala pa talagang ika nga nagagawa. And fair naman yun, sabihin natin palitan na ito si Senator Alan Cayetano. So, I guess I'll just keep it to myself yung observations ko. Pero siguro, kung ako talaga tatanungin mo, siguro it's time na bigyan mo na ng pagkakataon na para makita natin Magpaliwanag kung talagang bagay siya dyan, karapat dapat siya dyan. Tapos pangalawa, yung pertaining to the kudeta, yan naman tayo, tinatanong ako ng media na napahiya na ako. Sabi ko, walang kudeta. Meron palang kudeta. Diyos ko po. Ngayon, wala akong idea kung may kudeta ba. Nababasa ko lang, sinasabi ni Senator Cayetano Opo. na may ilang majority, kinakausap ng minority. sir, kasi walang umuudyok sa inyo, sir. So, teka, nung last week, na-interview po namin kayo last week. Sabi niyo walang Yes. kudeta. And then, a few minutes after, Yes, na-interview naalala. ko din sa telepono si Senator Sherwin Gatchalian. Wala rin coup. Pero kinabukasan, nakasalubong namin kayo sa elevator. Sabi niyo walang coup. Kasabay niyo pa si Senator Loren Legarda. Di ba? Sa Oo. elevator. And then, ayun na nga, nagkaroon pala ng kudeta. So, sir, ngayon, tanungin po ulit namin kayo, Meron possible ba? ba may coup bukas? Wala namang kumukonsulta sa amin ni Sen. Rapi. Tinawag ko Sen. Rapi, sabi ko, Tol, baka may alam ka. Sabi niya, hindi pa ako tinatawagan. Wala pa kumakausap. I don't know. Baka mamayang gabi. I don't know. Baka bukas ng umaga. Wala. Kasi yung dati may pinapirmahan, di ba? Yung from Cheese to SP Soto, may mga nagpapirma-pirma, yung show of support. Ngayon, wala pa naman nagpapapirma sa akin. Okay. Wala Opo. pa. Ako, so far, I can speak for myself. Wala naman akong pinipirmahan pang Kasi- papel. Sabi po ni Senate President Alan mismo na isang araw meron na raw mga taga-majority block, current majority block na inimbitahan magkape-kape. O meron pa nga daw tinatakot, di ba? O, so, so- Sumama naman daw sila. Ano magsabi? wala- Kung ayaw nilang kuhan, hindi lang sila sumama, di ba? active, Kasi- in short po sir, active effort para po sa coup. Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi naman ako tinanong. Ang sa akin lang naman, Nympha, isa. Basta sana matuloy lang yung mga kagaya yun. Nire-raise ko nung Wednesday kay Senator, kay SP Cayetano na ituloy na lang yung mga for sponsorship na ng mga bills, ng mga treaties na nandyan na sa floor eh. Mababago ngayon ang committee chairmanship. So, paano kung yung chairman na upo, iba yung priorities niya. Sayang, di ba? For Opo. sponsorship na, may counterpart na sa kabila. Opo. Sayang naman, sir, dahil nga din sa kudeta na ito. Opo, sir, Meron man. Opo. Sir, sorry yan. Medyo nanggigigil lang ako na itanong ito. Sir, kasi, di ba, dun sa nangyaring shooting incident, na-endanger lahat. Parang Pati media, of course. alam na nila na possible na magkaputukan, pero hindi pinaalis ang media, nandun din yung mga senador, hindi in-evacuate. And then yun na nga, sabi, warning shot. Okay, granting warning shot. Sir, interesado ho ba kayong tanungin kung yung pagpapaputok ni General Aplasca ay hiningan niya ng clearance at binigyan ng clearance ni Senate President Cayetano? Magandang tanong nga yan eh. Tatanungin ko sana sa Monday. Lahat yan, marami kaming katanungan kami sa minority. We have a lot of questions na needs answer. Siguro si Senator Cayetano lang makakasagot sa Monday. Kailangan natin pati ang gano'n. Bakit parang hindi tayo nagko-cooperate, di ba? So, ang daming katanungan. Pero number 2, yung sinasabi mo yung, tama ka eh. I mean, na in danger lahat. Pero, naka-confine lang naman sa isang lugar. Mabuti siya kung it was like a running gun battle, di ba? Second floor, may takbuhan, going to the third floor. Parang pinagkakataka ko lang, parang naka-confine lang sa isang lugar. I mean, I've been covering, I was a journalist for a while, di ba, sa isang TV network. 2 na nga, TV network sa Mindanao. Pag talagang bakbakan, talaga exchange of gunfight, talagang matagal yun, talagang putukan. Hindi yung 27 rounds, pagkatapos parang kabila, wala kang marinig naman. Hindi ko maintindihan niya eh. So,
kailangan talagang may investigasyon. Siguro mas maganda, hintayin natin ang investigasyon. Total, may investigasyon ng DILG. Tiwala naman ako kay Secretary John Wick. Dapat ang Senate meron din daw. So let's just wait kung pareho silang parallel investigation, di ba? Sir, magkaano ho ang magiging impact, sir, kung halimbawa binigyan ng clearance ng Senate President si General Aplasca na mag-warning shot? Bakit? Ang tanong niya, bakit? And you're interested to know po kung... Why do you have to do a warning shot? Bakit? Di ba? Mm-mm. Meron naman, di ba, merong rules of engagement ang PNP. Pag nanganganib lang ang buhay ng police, magwa-warning shot siya na parang huwag kayo lumapit. Otherwise, papaputukan ko kayo. Sana hindi. Kaya nga gusto ko malaman. Kaya nga all of these will be raised on Monday. At interesado kayo ng malaman, sir, minority. kung binigyan siya ng go signal ng Senate President kasi malaking bagay po yun. Exactly. I mean, yung pagpaputok, hindi naman tayo mga sundalo, yung mga karamihan ng mga media, karamihan mga babae, tapos may mga senador, hindi naman nakakarinig ng putukan yan, magaganong-ganong ka. Sana naman, I don't know, marami, but we have a lot of questions, Nimpa and Isa, on Monday that we will be asking the majority, particularly the SP. Tsaka Senator Tulfo, may mga nagsasabi kasi na diversionary tactic nga yung nangyaring pagpapaputok dyan sa Senado. Then nililink po kasi si General Aplasca tsaka kay Senator De La Rosa na magkamista, di ba? Magkakilala sila ever since nung Duterte administration. So gusto nyo rin po bang malaman kung may link ba talaga itong nangyari doon sa sinasabing pagpapatakas kay Senator De La Rosa? Yung time frame lang kasi, 'di ba? Nangyari yan 8 o'clock, 9 o'clock, tapos yung allegedly na nakaalis 2 o'clock na in the morning or 2:30 na in the morning. So, may time frame. Buti sana kung in the middle of the firefight, kung meron man firefight, gunfight, doon, 'di ba? Para naging smoke screen yung barilan. Pero after several hours pa nangyari. So, I really, kaya nga importante talaga, Nimfa and Isa, parang hindi mag-speculate lahat. Hintayin natin talaga yung investigasyon ng Senate, ng DILG, kasi otherwise, alam mo naman sa ating bayan ngayon, Nimfa and Isa, pag may isang nangyari, lahat attorney, lahat investigador nung pandemic, lahat doktor. Ngayon dito sa Senate na nangyari, lahat naging investigador, naging reporter. Pag may problema sa ekonomiya, lahat nagiging economist. Diyos ko po. So, mas maganda talaga yung mga otoridad sa mga ganyang bagay. We will just have to wait. Siguro ang advice ko for everybody para malaman natin na ano ba talaga ang totoo, ano hindi. Opo. Pero yun nga po, Senator, kasi bukas, May 18, nag-announce na rin po si SP Cayetano na may posibilidad na mag-convene na yung Senado bilang Senate Impeachment Court. Kung sakasakali kasi, may mga fear po kasi, Senator Tulfo, na what if matuloy yung kudeta, meron na namang mangyayaring senaryo or drama dyan sa Senado, baka hindi na naman matuloy yung pag-convene as impeachment court, madidelay na naman daw po. Kayo po, ano pong masasabi nyo rito? Bakit daw madidelay po? I mean, anong mangyayari? May kasalanan na po siguro ng isang grupo yan kung magkakaroon ng delay. Kung ako tatanungin ninyo, gusto ko mag-umpisa na yan. Pero ang tanong ko, dahil ako po, I don't know kung kayong dalawa nakapag-cover na kayo ng Senate nung mga nakaraan nung may mga impeachment. Di ba parang ang pagkaalam ko sa rules, kailangan magkaroon muna ng session, tsaka i-open yung magko-convene. So, Yes po. magkakaroon muna ng opening ng session siguro, di ba? Yes, sir. Ano muna yun magpe-plenary session muna kayo tapos Exactly, i-manifest doon na natanggap na yung articles of impeachment kasi Yun. hindi pa po Yun. na ma-manifest sa plenary because hindi nakasesyon nung Pag may final. humarang-harang, pag may humarang, may ma-questionin na natin yun. Pero Pero it will pagka not... ganun man, kung ano ay may mangyari man o whatever, what have you, dapat matuloy. Kahit na alas 10 ng gabi siguro, sangayon ako, alas 12 ng gabi. Opo. Mag-antay kami lahat doon para maumpisahan lang, ma-convene lang yung Senate as a impeachment court. Payag ho ako Okay, so, sir, kasi may letter na po si Senate President Alan Peter Cayetano sa lahat ng mga senador. Natanggap nyo na ho ba? Ini-inform po kayo na magko-convene kayo as impeachment court bukas, May 18, at pinagsusuot kayo ng robe. Natanggap Opo. nyo po ba? Opo. Opo, meron na po.
sulat na po, natanggap yung Legis ko, I believe. At saka ako nakita ko rin sa social media yung letter. Tapos nandoon na rin yung mga articles of impeachment sa office. Pinareceive po nung, believe Thursday po ng gabi. So, I guess talagang ready na po ito. Kahit ako naman po, and lahat po ang taong bayan are waiting. So, we'll just have to give them what they're asking na ituloy po itong impeachment trial na ito. Ayan. And then sir, ito pong gulo na nangyari sa Senado ay dahil kay Senator Ronald De La Rosa. O sabihin na natin na siya yung sentro kasi gusto siyang arestuhin na hindi ibinigay ng Senado noong pong hindi siya nakuha ng NBI noong pong Monday. And then di umano may attempt noong Wednesday na nakunin siya kaya merong resistance kaya sabi nga si General Plasca parang mas pinoprotektahan niya at that time si Senator De La Isang tao, Rosa yes. hindi yung Senado as an institution at mula po nung mangyari yon tahimik na si Senator Bato mula nung tumakas o umalis siya mula sa Senado ayaw gamitin yung takas mamaya natin explain so ayaw gamitin yung takas sir. Hihikayatin niyo po ba? O pwede ba ipanawagan kay Senator De La Rosa magsalita siya? O ano ba yung dapat na manggaling mula sa kanya? Dahil siya yung pinag-ugatan nito pero hanggang ngayon wala siyang statement. Yeah. I don't want to comment anymore on that. I mean, malaki na si Senator De La Rosa at saka mas nauna siya sa akin naging senador. So, I guess, nag-aantay ang taong bayan na any statement from him. Pero ako, ayoko naman siyang pwersahan. He already knows what to do at this point. So, bahala na siya kung gusto niya magpaliwanag or magsalita. So, di naman natin siya pwedeng mapwersa. Diba, Nympha Isa? At bilang bagong senador po, ano ang inyong gusto sanang gawin? Paano ho mababawi ng Senado ang reputasyon, dignidad ng Senado matapos po itong mga pangyayari? Ako, alam mo na, sikat tayo nung Wednesday. Internationally, Sa yes. buong mundo. Alam na, grabe, headlines sa New York, kung saan. My daughter is taking up journalism sa Fordham University. Sabi, kahit tayo rin pinag-uusapan sa school nila the following day, parang Wednesday ng gabi sa kanila kasi 12 hours tayo, Wednesday ng umaga. Sinasabi na, what's happening in the Philippines? Sabi niya, I don't know, I have to ask my dad. Oh, there's a war going on. I mean, the Senate was under attack, sabi ng professor niya. Nakakahiya, Nympha and Isa, di ba? Akala ko, tinalo natin talaga ibang bansa. Tinalo sa ibang bansa. Nagsusuntukan lang ang mga mambabatas, di ba? Mga members of parliament, nagbubugbugan. Dito, barilan. Pero, kakaiba naman. Kaya, hindi ko alam kung talaga nilusob ba o lusob mi ba ang tawag dyan. So, dalas yung maimbestigan. Pero nakakahiya. I guess, the only way na mabago ito, we just keep on doing a job. We keep on working. Huwag naman magsakripisyo mga kababayan natin yung mga bills na kailangan na natin ipasa. Huwag na yung puro away na lang siguro. Kawawa. Tsaka marami tayong problema ngayon. Isa. Tsaka Nympha. We have a lot of problems. Yan kagaya sa oil, sa fuel, di ba? Nagkalimutan na nga na may energy crisis nga pala tayo. Exactly. Mayroon tayong problema pa yan. Sa impeachment na yan, may problema pa tayo sa nga. Hindi naman pagkasya ni Juan Maria yung kanilang mga sweldo na umabot from yung 15 umabot hanggang ang 30. Tapos, yung isa pang problema talaga, yung kalusugan. Yung, I don't know, merong tayong universal healthcare, pero the problem with universal healthcare, parang kulang pa rin. I mean, hindi pa rin libre. Parang mahal. Meron tayong mga MAIFIP na tawagin, may kung ano-ano, may PhilHealth. Pero ang problema, isa sa mga problema na nakita ko dyan, yung professional fee. Hindi rin makalabas kaagad yung pasyente. Matulungan man ng DOH, matulungan man ng DSWD, may MAIFIP. Pero pagdating sa professional fees, wala silang pera. Yun ang problema. Hindi rin nakakalabas ng ospital yung mga pasyente because walang pera pambayad ng doktor. So sir, ito na lang. Sa minority block ay handa, lahat ho ba kayo, nakapag-usap-usap na kayo? Lahat kayo handa na para sa pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court? Yes, Hindi manggagaling sa inyo. So far, as far as I know, lahat kami, I mean, kung mayroong member ng minority na hindi, nakakahiya naman. I mean, lahat ng tao waiting for this. Ano ba talaga? Siguro, wala nang dahilan pa para ipagpaliban. Sabihin natin na, teka muna, next week na lang. Huwag naman, kailangan na po talagang i-convene.
ang Senado bilang impeachment court. And we owe it to the public kasi everybody's waiting eh. Tapos in fairness din doon sa Vice President so that she will be given a chance to defend herself in the proper form. This is the proper forum, di ba, sa court na she can say like, no, that was just a made up accusations by Congress, by some quarters against me. So she can explain. And everybody is waiting, the entire country. Opo. Magka-DDS man yan, magka-opposition man yan, they want to hear. Kung ako tatanungin, palagay ko, I would. Kung I would be in the impeachment trial, I would do so. I would appear, and then I would explain this, and that. True, this is not true, etc., etc. Para makita, para we will set it aside na, di ba? Para, sabi nga, the truth will set you free. Para may elections pa in 2028. So, para malaman natin, ano ba, totoo ba ito? Hindi. And everybody's waiting. Over 100 million Filipinos are waiting. Sir, paano pala pag nag-appear ulit si Senator Bato de la Rosa bukas sa Senado? Kayo ba pabor na pumasok ang NBI o authority sa Senado para sa arestuhin? Sinasabi po ng DOJ na they will have to arrest yung si Senator Bato de la Rosa. Effective po yung warrant of arrest ng ICC. So, dapat pala matindi ang security bukas kung magpapakita. anticipation kung mag-a-appear man siya o hindi. Yun na nga ho, parang isang kwan ho ito, malaking question, papasok ba o hindi? Anyway, sir, maraming salamat po. Maraming salamat po. Ingat po palagi, sir. Alright, thank you, Nympha Anissa. Thank you po. Mga kapuso. Hilingan, walang pinoprotektahan.